So this will be the chapter 11 ng pag-aaral po natin, no, patungkol po sa iglesia. And actually meron pang I think 16 to 17 chapters doon po sa libro na ating pinag-aaralan. Kaya lang, sorry to say, I have to cut it short. Ibig sabihin, nasa chapter 11 tayo for now. And kung matatapos natin ito ngayon, next Sunday ay magja-jump tayo sa huling chapter ng libro na pinag-aaralan natin. Kung matatandaan ninyo, ito po ay libro na sulat ni Mark Dever, The Church, no? Gospel Made Visible, and we are so excited to see him face to face kasi sa October 29 to 30, siya po ay pupunta dito sa Pilipinas at meron pong conference. That will be a 2-day conference doon po sa Manila. And so, 1,000 po ang registration until July 15. So, if nais nyo po na sumama sa amin, tara po, punta tayo, no? Let us join the conference. So far, kami pa lang po ni Jamie nakapag-register. So, nawa, makonsider ninyo, no? That will be October 29 and October 30. So, si Mark Dever ang isa sa, pero maraming speaker doon. Marami po. Okay, so this is chapter 11 at ang title po is Ang Kasaysayan ng Organisasyon ng Iglesia. Bagaman, napag-aralan na natin ito sa nakaraang chapter, specifically in chapter, church polity. May parte doon, no, na atin pong marireview. Pero again, this is about the history, paano nabuo, bakit naging ganito ang ating organisasyon. Now, sa buong kasaysayan po ng Kristyanismo, marami po ang hindi pagkakasundo tungkol sa iglesia. Ang nakatuon sa tanong kung paano dapat organisahin ang iglesia. So again, ito ay isa sa mga debate na lagi nating makikita sa history. Now, may 3 pong mahalagang bahagi ang madalas na pag-usapan in relation to the organization ng church. Ang una ay pagiging miyembro ng iglesia or church membership and pamamahala ng iglesia or yung polity and yung disiplina sa iglesia, yung church discipline. Magkakasunod yun, di ba? Chapters 4, 5, and 6. So yung 3 iyon ay may kinalaman sa organisasyon ng iglesia. Okay? Ulitin ko, yung membership, yung polity, at yung discipline sa church. So magkakaugnay itong 3 ito. Halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa para mas maging malinaw sa inyo paano sila nagkakaugnay. Halimbawa, kung nagsasagawa ang iglesia ng church discipline, kailangan may magpasya kung sino ang kabilang sa iglesia at sino ang hindi. 'Di ba? Kasi ang church discipline ay ginagawa ng mga miyembro ng iglesia. Ngayon, ang tanong, sino? Sino ang magsasagawa at sino ang kabilang ng iglesia at sino naman ang hindi? Nakita niyo yun? So, nagbubukas din dito yung tanong tungkol sa kung sino ang may otoridad na gumawa ng desisyon. Di ba? Kung may church discipline, sino ang magde-decide na kung ididisiplina itong isang kapatid? At sino magde-decide ng anong proseso ang dapat sundin? Di ba? Nakita niyo yung connection ng 3? At ano talagang ibig sabihin ng pagiging bahagi ng komunidad ng iglesia? So, papasok yan dito sa ating pinag-usapan. Now, tingnan natin yung mga practice ng Baptist patungkol po sa membership. Una, tingnan natin yung membership. Naniniwala po ang mga Baptist na ang bautismo sa bagong tipan ay para lamang sa mga taong personal na sumasampalataya kay Jesucristo. Di ba? Last Sunday na naaral natin yung history ng ordinances. Dati, basta mamamayan ka ng Inglaterra, kabilang ka sa Roman Empire, dapat magpabaptize ka, di ba? Pero ang mga Baptist, they believe na ito ay para lamang sa mga taong personal na nagpahayag ng kanilang pananampalataya. At dahil dito, itinuturo nilang pagiging miyembro ng iglesia daw ay dapat para lamang sa mga tunay na nagpapahayag ng pananampalataya kay Kristo. Hindi yung basa-basa lagi ka nagsisimba, magiging member ka na. No. But ito ay para lamang sa mga tunay na nagpapahayag
ng kanilang pananampalataya kay Kristo. So, kasama sa pagpapahayag na ito ang bautismo. Siyempre, pag nagpahayag ka na you believe in Christ, you will be baptized. At yung pagkocommit ng sarili mo sa isang lokal na iglesia. Kaya we are waiting and looking forward sa July, no? Baptism ni Jill and also ni Gab. Magpapabaptize ka ba, Gab? Pwede naman, kung hindi na, sasabihin ko na lang kay Pastor Ola na interview lang naman na baptize na. Oo. Pero kung gusto mo samahan siya, wala namang problema. Okay. And then si Nanay Pearly, we are looking forward na mapunta tayo doon, no? Nanay Pearly, no? So, wino-workout pa natin yon, no? So, yun nga po, kasama doon yung baptism and kasama doon yung pag-commit mo sa lokal na iglesia. Okay? So, okay. So, dahil sa mga paniniwalang ito, humiwalay ang grupo tulad ng Anabaptist tsaka yung mga tinatawag na English separatist mula sa mga established churches noong ika-16 at 17th century. Kasi nga, para lang mabigyan kayo ng ideya, in the 16th and 17th century, ang mga churches po kasi, state churches ang tawag. Ibig sabihin, yung mga reliyon or yung church ay konektado sa government. Kung anong pinili ng government na religion or church, yun yung magiging religion or church ng lahat ng mamamayan. So, dahil ang mga Baptist, they believe na hindi ito para sa mga lahat ng tao, but para lang sa mga nagpapahayag ng pananampalataya kay Kristo. So, humiwalay sila sa mga churches na yon. Umalis sila sa mga churches na yon. Tinanggihan nila ang ideya ng lahat ng ipinanganak sa isang lugar ay otomatikong nagiging membro ng iglesia sa pamagitan ng bautismo ng sanggol. So, napag-usapan natin iyon. Okay? So, sa halip, naniniwala sila na ang iglesia ay dapat binubuo ng mga mananampalatayang kusa or voluntary na nagtitipon dahil sa kanilang personal na pananampalataya kay Kristo. At yung pagnanais nila na mamuhay bilang isang Kristiyanong komunidad. So, yun yung nagiging batayan ng membership. Okay? Yun yung nagiging batayan ng church membership. Now, ano naman ang kinalaman ng tinatawag na tipan? So, sa morning service, lagi nating naririnig yung salitang tipan, covenant. Now, sa church membership po, mga kapatid, meron din po tayong tipan. Meron tayong covenant. Meron tayong covenant. Kaya nga, di ba, ang tawag, kung naririnig nyo ko, ang tawag ko, covenant members. Kasi merong tipan. Parang kasal. No? So, habang nagsisimulang bumuo ang mga Kristiyano ng mga voluntaryong kongregasyon, matapos po yung Protestant Reformation, maraming iglesia ang nagsimulang gumamit ng church covenants or yung tipan. Ang church covenant po ay isang nakasulat na pangako batay sa mga turo ng Biblia kung saan ang mga miyembro ay nangangakong mamuhay ng tapat bilang Kristiyano sa harap ng Diyos at sa isa't isa. Iba po yun sa confession of faith. Yung covenant, yung church covenant ay iba sa confession of faith. Okay? Pero bago nito, ang pagiging miyembro ng iglesia ay kadalasang nakabatay lamang sa lugar. Yun nga po, di ba? Ngunit, nang magsimulang humiwalay na yung mga mananampalataya at magsimula silang magbuo ng kanilang mga ng mga churches, kinailangan nila ng bagong paraan upang matukoy kung sino talaga ang kabilang sa church. So maraming iglesia ang sumagot dito sa pamagitan ng paghingi sa mga members na sumang-ayon sa isang church covenant. So in the history, bago ka maging member, tatanungin muna kung sasang-ayon ka ba dito sa church covenant. Again, iba yung confession of faith. Okay? So, tingnan niyo po ha, bago ka maging member, tatanungin ka, sasang-ayon ka ba dito sa church covenant? Mga nakalista yon na mamaya ipapaliwanag ko. So, gumamit po ng church covenants yung mga grupong tulad ng mga Anabaptist, Scottish Reformers, English
Separatist, ito yung mga taga-England na sumeparate doon sa Church of England. Congregationalist at kalaunan ay mga Baptist. Ang mga tipang ito, kasama ng Confession of Statement or Statement of Faith, ay naging mahalagang pundasyon ng mga Baptist churches noong ika-17th century hanggang sa 19th century. So merong ilang iglesia na sama-samang binabasa. Ito yung gawain nila. Sama-sama nilang binabasa at nire-renew nila yung kanilang covenant bago nila idaos yung banal na hapunan. So may mga church na nagpa-practice ng ganon. Okay? Gayunman, sa mga nagdaang panahon, naging hindi na gaanong karaniwan ang church covenants sa maraming Baptist churches. Ang mga inaasahan tungkol sa commitment, accountability at church discipline ay minsang iniiwasan dahil mas nakatuon ngayon ang maraming iglesia sa pag-akit at pananatili sa mga member. Kaya hindi na sila masyado nakatuon sa church covenant. Yun yung nakakalungkot. Para lang walang umalis, para lang hindi mabawasan, hindi na nila inaano yung church covenant. Di ba? Para lang mapanatili ang members. No? Pero hindi po ganon ang ating gagawin. So, natandaan nyo po ba, mga covenant members, natandaan nyo meron tayong papel na in-examine nung nakaraan? Yun. That is an example of a church covenant. Yung mga nakasaad doon, yun yung mga ating tungkulin na gagawin. Kung ang confession of faith ay mga paniniwala natin, ang church covenant naman ay yung mga tungkulin natin. Ganon po ang nun. Okay? Ngayon, yun nga, punta tayo sa confession. Yan, yung meron tayo, yung confession natin. So habang pinapaliwanag ng church covenant kung paano dapat mamuhay ang member, ipinapaliwanag naman ng confession of faith kung ano ang pinaniniwalaan ng iglesia. Okay? Mula pa noong simula ng Kristyanismo, ang mga mananampalataya ay gumawa na ng malinaw na buod ng kanilang pananampalataya. Alam niyo po ba ano yung pinakaunang confession of faith ng mga Kristiyano? Siguro hindi ito yung pinakauna, pero ito yung parang unang naitala. Alam niyo na yan? May idea kayo? Ano yung pinakaunang confession of faith? Ibig sabihin yung pamamahayag ng pananampalataya ng Kristiyano. Alam niyo yung pinakauna? Nasa Bible. Sinabi ni Peter. Hindi, sinabi po ni Peter. Sinabi yun kay Peter eh. Pero yung sinabi ni Peter, yun yung unang confession of faith ng mga Kristiyano. Sinabi niya, ikaw ang Kristo. You are the Christ. Yun yung pinakaunang statement of faith natin. That Jesus is the Christ. Okay? So, ibinuod naman ni Pablo ang ebanghelyo sa pagtuturo na si Kristo ay namatay para sa mga kasalanan, inilibing at muling nabuhay at nagpakita sa kanyang mga alagad. So ang first confession of faith naman ng mga Kristiyano patungkol sa gospel is yung sinabi ni Pablo. Ni Pablo, that Christ died for sins according to the scriptures, and He was buried, and He rose again on the third day according to the scriptures. So yan yung unang confession or statement of faith ng mga Kristiyano patungkol sa ebanghelyo. Okay? So di ba? Habang lumalago po ang iglesia, gumawa ang mga Kristiyano ng mga simpleng confession tulad ng Apostles' Creed. Natatandaan niyo yung Apostles' Creed? Okay? Upang turuan ng mga bagong mananampalataya at ihanda sila para sa baptism. So yun yung purpose ng Apostles' Creed. Upang ihanda ang mga mananampalataya para sa kanilang bautismo. No? And then kalaunan, isinulat naman ang mas detalyadong confession tulad ng Nicene Creed. Tatandaan niyo yung Nicene Creed? Narinig niyo na yun? Nicene Creed, di ba nung meron pa tayong night in prayer and worship? Night in Psalms and prayer ba yun? Tandaan niyo yun? Inaral natin yung Nicene Creed. So, yan ay confession of faith din yan. Ano naman ang dahilan nun? Dagdag pa dyan yung Chalcedonian Creed. Narinig niyo yan? Tatandaan niyo? Now, yung mga creed na yon, or yung mga confession of faith na yon ay iginawa
upang ipagtanggol ang katotohanan ng Biblia laban sa mga maling katuruan. So merong mga confession of faith upang ipagtanggol ang katotohanan. So yan ang isa sa mga kahalagahan ng confession of faith. So that's why yan nakikita nyo dyan, mahalaga yan. Mahalaga yan kasi by that, naiingatan tayo mula sa maling katuruan. Meron tayong batayan patungkol sa katotohanan. Kaya kung merong sinabi, for example, may kumausap sa inyo, matinuro nila patungkol sa Diyos Ina. O, tingnan nyo kung totoo ba yung Diyos Ina. Meron tayong confession of faith. Ang Diyos ba ay Diyos Ama, Diyos Ina, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo? O, meron tayong confession of faith that will teach us that God is 3 in 1. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So, yung mga nagtuturo ng Diyos Ina, reject na natin yon. Hindi tama yon. O, di ba? So, noong panahon naman ng Protestant Reformation, marami ang Kristiyanong tatayo ngayon. Tayo muna kayo. Tayo muna kayo. Okay, tayo. Tapos, galaw-galaw. Yan. Sige, walang uupo hanggat hindi ko sasabihin, ha? So, noong panahon po ng Protestant Reformation, okay. Sige, upo na kayo. Sayang naman, hindi nyo marinig tong turo, di ba? May na ba? May kuryente na? Meron na? Kasi ang init din, no? Nakakaanong kasi ang init, eh. Mainit din dyan sa online. Kasi Arshan, di nainitan yan. May aircon yan, eh. Di namin kayo marinig, ha? Sige lang. Wait lang. Chine-check lang po. Baka may kuryente na, eh. Wala pa po. Wala pa. Sige, patuloy tayo. Okay, let's continue. Noong panahon po ng Protestant Reformation, marami mga grupo ng Kristiyano ang nagsulat ng mga confession of faith. So dito nagsimula yung tinatawag na confession of faith, no? Upang ipaliwanag ang kanilang mga paniniwala. Ang mga Baptist ay sumulat din ng maraming confession. Dahil nga, ang bawat kongregasyon ay merong sariling pamahalaan. So isa sa mga unang halimbawa nito ay sinulat noong 1611 sa pamumuno ni Thomas Helwys. Hirap ng pangalan niya. Thomas Helwys. Helwys na lang. Mula noon, madalas gamitin ng mga Baptist churches yung confession na yon upang malinaw na ipahayag ang kanilang pinaniniwalaan at upang pagkaisahin ang mga miyembro ng iglesia sa mga magkakaparehong katotohanan ng Biblia. So, isa po sa kahalagahan ng confession ay para magkaisa tayo sa katotohanan na ating pinanghahawakan na we know and we believe na yun ang tinuturo ng Biblia. So, naniniwala po ang mga Baptist na hindi pinapalitan ng confession ang authority ng Biblia. At iyon ang dapat isang maging malinaw sa atin. Hindi ibig sabihin na meron tayong confession of faith ay mas mataas ito kaysa sa Biblia. No, ang otoridad na meron tayo, Biblia pa rin. Yan lamang ay tinutulungan tayo na mas maging systematic at mas madali ang pagkaunawa natin sa mga katotohanang tinuturo ng Biblia. Kaya suggestion ko sa inyo, basta may mga naririnig kayo patungkol sa mga doktrina, pwede nyo tingnan yung confession of faith natin. Nandiyan naman, nakasulat naman yung chapters, di ba? For example, patungkol sa salvation, no? Meron dyan. Patungkol sa judgment, meron dyan. Meron tayong nakasulat na ating pinaniniwalaan. Okay? So, tinutulungan tayo ng confession of faith na malinaw na ipahayag kung anong ating pagkaunawa sa tinuturo ng Biblia. Now, tingnan natin yung iba't ibang uri naman ng pamumuno. So, tapos na tayo doon sa membership. Ngayon, tingnan naman natin yung polity or yung pamumuno ng iglesia.
isasabihin ko sa inyo yung mga nagdaan na mga uri ng pamamahala sa iglesia. Ang una is bishop. Narinig niyo yung bishop? Di ba? Kailangan magpasya ang bawat iglesia kung paano ito pamumunuan. Now, paano gagawin ang mga desisyon at sino ang kabilang sa iglesia at sino ang may otoridad upang lutasin ang mga problema o gumamay sa iglesia. So ito ay patungkol sa usapin ng pamumuno sa iglesia. Now, isa sa mga pinakaunang anyo ng pamahalaan ng iglesia ay nakatuon sa mga bishop. Ayun nga po yung una. Sa New Testament, yung mga salita po na bishop, elder, pastor, madalas gamitin yan para sa mga pinuno ng iglesia. Ipinapakita ng mga talata tulad ng Hebrews 13, 1 Peter 5, na ang pinuno ng iglesia ay binigyan ng pananagutang gabayan at pangalagaan ang bayan ng iglesia. Now, pagsapit naman po ng ika-2nd century, nagkaroon ng mas malaking otoridad ang ilang pastor sa malalaking lungsod, no? Kabilang ang pangangasiwa sa mga kalapit na iglesia. So may isang pastor, even yung mga neighboring churches, siya ang nagpapastor. So in the 2nd century, ganyan ang nangyari. Pero sa paglipas ng panahon, nabuo yung sistema na tinatawag na dioceses. Narinig niyo na yung mga diocesan, mga ganon. Di ba? May mga ganyan sa Roman Catholic, di ba? Yes. Maririnig natin yan sa Roman Catholic kasi actually, Roman Catholic ang nagpa-practice ng bishop leadership. Yun ang practice nila. Yun yung polity nila. Okay? Now, ang ganitong pamamaraan po ay kung saan ang isang bishop ang namumuno sa grupo ng mga iglesia sa isang particular na lugar. Parang siya yung head ng lahat. Parang ganon. Sa kasalukuyan, marami pa rin iglesyang gumagamit ng mga ganitong pamamahala, no, by bishop. Kabilang yung Eastern Orthodox, Roman Catholic, even ang Lutheran, pati ang Anglican at Methodist churches. Yan sila, gumagamit yan ng bishop leadership. Naniniwala ang Eastern Orthodox at Roman Catholic churches na ang tungkulin ng bishop ay itinatag mismo ng Diyos. Now, ito yung kaibahan, di ba? Marami akong binanggit. Ito ang kaibahan. Yung Eastern Orthodox at Roman Catholic, they believe na ang Diyos mismo ang nagtatag ng bishop. Pero yung ibang grupo, tulad ng Lutheran, Anglicans, Methodist, ay pangunahing tinitingnan ng mga bishop bilang praktikal at kapakipakinabang na uri ng pamumuno. Ano lang siya, parang praktikal na pamumuno lang. Pero ang Roman Catholic at Eastern Orthodox, they believe na ang Diyos mismo nagtatag nun, ng bishop. Kaya po, sa mga makabagong panahon, may ilang iglesia na ginawang mas representative ang pamumuno sa iglesia sa pamagitan ng pagpapahintulot ng mga clergy or yung mga nagtatrabaho sa church or mga member ng church na makipahagi sa paggawa ng desisyon. So, in our present time, meron ng mga churches na pati ang mga members ay kasama sa leadership, no? Nangyari ito sa paglawak po ng Pentecostal at charismatic groups na bumubuo ng mga network na pinamunuan ng mga maimpluwensyang obispo or mga apostol. 'Di ba sa mga Pentecostal, charismatic churches, meron silang mga apostles. So nagpapatuloy pa rin ang apostolic office para sa mga ganitong churches. Now, 'di ba bishop, ginagawa yan ng Roman Catholic, pero ang Roman Catholic, although bishop din ang kanilang leadership, pero may konting kaibahan sila. At ano 'yon? Yung Papa. Naiiba ang Roman Catholic Church sa maraming grupong Kristiyano dahil kinikilala nila ang Papa. Hindi yung Mama, ha? Yung Papa. Yung Mama kasi, ano yan hari yan sa tawag yan, no? Korean word yan sa hari ng sa Korea, di ba? Emperor sa Korea, Mama, di ba? Pero ang Papa, ito ay bishop din. Bishop siya ng Romano Katoliko. At
tinitingnan nila siya bilang pinakamataas na leader ng iglesia sa lupa. Sa unang iglesia, ang salitang Pope ay ginagamit bilang magalang na title para sa ilang bishop. Ngunit, nung ika-6th century hanggang ika-8th century, ang title na Pope ay pangunahing iniugnay sa obispo ng Roma. So dati pala, kahit hindi ka Roman Catholic, tinatawag nila na Papa yung mga bishop bilang paggalang. Dati, ganun pala yun. Parang Sir, Ma'am, parang ganun ba? Pope, parang ganun. Kaya lang, ika-6th century hanggang 8th century, ang Roman Catholic, dineclare nila na ang magiging tawag ng bishop ng Roma is Papa. Okay? Ganun yun ang history na nangyari. Dahil ang Roma noon ay ang kabisera, ano yung kabisera? Capital city ng Roman Empire. Ang iglesia sa Roma ay itinuturing na mahalagang sentro ng pamamunong Kristiyano. Okay? So kaya naging center po ang Roman Catholic Church kasi nga sa Roman Empire ang Rome ang capital city. Kaya sa atin sa paglaon ng panahon, 'di ba, ang tinitingala ng marami is the Roman Catholic Church. Kasi in the time that ang nagahari sa buong mundo ay ang Roman Empire, their state church ay Roman Catholic. Naintindihan nyo? Kaya ganun kataas no ang pananaw ng maraming Kristiyano sa Roma Katoliko. Noong taong 1054, nagkahiwalay ang Eastern at Western churches. Ito, nasabi ko na ito sa inyo. Nagkahiwalay ang Eastern at Western. Nangyari pala yan noong 1054. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkakahati nila ay yung pananiwala ng Western Church na ang obispo ng Roma ay dapat kilalaning pinakamataas na leader ng buong iglesia. Ito yung isang dahilan bakit nagka-divide yung Eastern churches at Western churches. Kasi ang Roman Catholic, they believe na dapat daw ang Pope ang pinakamataas na leader sa buong iglesia. Kaya lang, ang Eastern churches, hindi sila sumang-ayon. That's why nagkaroon ng divide. Hindahan nyo? Itinuturo ng Roman Catholic Church na binigyan ni Jesus si Pedro ng natatanging tungkulin sa pamumuno sa mga apostol at sa gayon, naniniwala ang mga Katoliko na si Pedro ang naging unang obispo ng Roma. Totoo yun. The Roman Catholic Church believed ng first pope is Peter. Kaya ang tawag nila, Papa Peter. Joke lang yan. Okay? So si Peter ang pinakaunang papa. Kung kaya, ang mga sumunod na papa, kahit walang anak, papa pa rin, ay nagmana ng kanyang authority. Nagets nyo? Dahil dito, itinuturing ang Papa bilang representative ni Kristo sa lupa at may otoridad sa paggabay sa iglesia at sa pagtukoy ng tradisyon ng iglesia. Dito nagmumula. Kaya ayaw nilang tanggapin na ang authority ng church is the Bible. Kasi nga, they believe na ang Papa, ang first Papa, si Pedro. And so, merong authority ang Papa. So, ang susunod kay Pedro, may authority yun over the Bible. Doon nagsimula yun. Nakikita nyo na? Ganyan ang nangyari. Okay? So, yan yung unang pamamaraan ng pamamahala, bishop. Ngayon, dadako tayo sa pangalawang pamamaraan ng pamamahala. Tinatawag ito na Presbyterianism. Ito naman yung ginagamit ng mga Presbyterian. Presbyterianism. Kaya sila tinawag na Presbyterians. Okay? Hindi lang dahil nagbabaptize sila ng bata. But, isa sa mga malaking dahilan bakit Presbyterian sila is because sa kanilang pamamaraan ng pamamahala. They used Presbyterianism. Nung panahon po ng Protestant Reformation, maraming Kristiyano ang muling bumalik sa Biblia upang pag-aralan kung paano dapat i-organize ang church. Ito yung maganda, no? They study the Bible.
napansin nila na madalas daw magsalita ang bagong tipan tungkol sa maraming elders na sama-samang namumuno sa iglesia. At dahil dito, naniwala ang ilang reformers na ang pamumuno sa iglesia ay hindi dapat nakasalalay lamang sa isang bishop. That's why they reject yung bishop, no? Kundi ang pinaniniwalaan nila, ang leadership ay dapat grupo ng mga elders. Or sa original writing, presbyters. Kasi ang Greek word ng elder is presbyter. Presbyterio, parang gano'n, no, kung matatandaan ko. That's why Presbyterian. Okay? So, ang mga leader, tulad ni na Heinrich Bullinger sa Zurich at John Calvin sa Geneva, ay tumulong sa pagbuo ng tinatawag na Presbyterian System of Church Government. So, sila John Calvin, no, ang mga pangunahing nagsiayos nito. Now, kumalat yung sistemang ito sa mga bansa tulad ng Scotland, Netherlands, France, Germany, Hungary, pati Poland. Sa Scotland, nagsikap si John Knox. Ito, kung nagbabasa na kayo, may maririnig niyo itong pangalan ito, si John Knox. Nagsikap siya na reformahin ang pambansang iglesia ayon sa modelong ito ng Biblia. So, isa sa mga nag-start ng Reformation sa Scotland ay si John Knox. No? And so, ginamit niya ang sistema ng Presbyterianism para matatag yung mga churches. So, sa mga Presbyterian churches po, ang pamumuno ay binabahagi sa iba't ibang antas ng church courts or tinatawag na assemblies. So, meron silang mga level-level. Yung mga lokal na iglesia ay pinamumunuan ng tinatawag na session na binubuo ng mga elders at sa itaas nito ay may regional na presbyters at tinatawag na synods at sa huli, merong tinatawag na pambansang General Assembly na tumutulong sa pagresolba ng mahalagang usapin ng iglesia. Sa madaling salita, parang ganito, tayo, ang kabkabin, sinong namumuno sa atin? Si Bitak. Although isa lang yon. Pero ang sa Presbyterianism, for example, sa Kabkaben, may namumuno dyan. Hindi lang isa. Si Bitak, sabihin natin, mga kapitan, for example. Pero, may mas mataas pa sa kapitan, ang mayor. Pero hindi lang isa, group of mayors. Parang ganun ang Presbyterianism. So, ang mayor, hey mayor, yung mayor, yung mga mayor, hindi lang siyang, may namamahala sa kanila, governors. O, yung governors, pinamamalawan naman ng congressman. So, mga buhaya. Tapos, ang congressman ay pinamamalawan ng senator. So, parang ganun po ang Presbyterianism. May mga grupo-grupo within that group, pero mas malaki na, may isa ulit na ganun po ang Presbyterianism. Malinaw po? So, naging matatag. Walang sumagot. Naging matatag ang Presbyterian churches sa mga lugar tulad ng Scotland, North America, even sa Korea. Kaya kung mapapansin ninyo, most of the Korean Christians are mga Presbyterians. Oo. Kaya mapapansin nyo, bakit kaya masanang Presbyterian sa kanila? Kasi dahil nga sa history. Even sa ilang bahagi po ng Africa, so mayroon ding ilang independent churches na sumusunod sa estilong Presbyterian sa pamagitan ng pamumuno ng mga elders kahit hindi sila bahagi ng mas malaking organisasyon. So merong mga kumukopya ng pamamaraan nila. So karaniwan, naniniwala ang mga Presbyterian na itinuturo po ng Biblia ang pangunahing prinsipyo ng sama-samang pamumuno ng mga elders. So kaya meron silang ganitong pamamaraan ng pamamahala because they believe ang tinuturo ng Biblia ay ang leadership is pinamumunan ng sama-samang elders, mga elders. Kahit hindi detalyadong inilarawan ng Biblia ang eksaktong organisasyon na ito. So dito muna tayo magtatapos. Hindi pala natin kaya, no? Next Sunday, papatuloy natin. So dalawa
dalawa ang ating napag-usapan. Una is ang membership. Ganun kahalaga ang church covenant. So tayo rin, no, sa mga magiging bagong members, dadaan din kayo, titingnan nyo yung church covenant. So sa mga members na, i-review natin ang ating mga church covenant kasi yun ang ating dapat gawin. Now, pangalawang napag-aralan natin is about sa polity or yung pamumuno. Meron pang ibang modelo, dalawang napag-usapan natin. Ano yung una? Bishop. Okay, bishop. Pangalawa is ang Presbyterianism. So, next Sunday, titingnan natin yung congregationalism. Yes, congregationalism. And then, pag-usapan natin yung church discipline next Sunday. So, any questions po bago tayo mag-break? Any questions? Wala naman? Sige, break muna tayo. And at dapat 1:30, no? Pero mga 1:10 na lang ulit. We will start our discipleship hour. So medyo napaaga tayo dahil sa brownout, no? So sige po, break muna tayo.